Sa silangang bahagi ng digmaang nagaganap sa West City, patuloy sa pagdami ang bilang ng mga nasawing tao. Gayunman, gaano man ito kalunos-lunos, itinuturing pa rin ng lahat na kailangang mabawi ang West City, hindi lang bilang kabayaran sa dugo at buto ng daan-daang libong namatay, kundi bilang puhunan para sa kinabukasan ng Great Daxia. Sa pananaw ng pamunuan, hindi maaaring iwan ang lupang ninuno sa kamay ng mga dayuhang tribo. Kahit umabot pa sa huling mandirigma, itinakda nilang dapat muling masakop ang West City. Sa command battleship, biglang umalingaw-ngaw ang matinis na alarma ng sistema. Inulat ng mga teknisyan na umabot na sa level 1 warning ang sitwasyon, na-detect nila ang napakalakas na reaksyon ng bioenergy na papataas mula sa 1,000 metro sa ilalim ng lupa. Ayon sa kanilang kalkulasyon, ang nilalang na iyon ay umabot na sa antas na Lord level. Napag-alaman din nilang wala ni isang sect master sa puwersa sa lupa na kayang sumalo rito, kaya nagrekomenda sila sa itaas na magsagawa ng estratehikong pag-urong. Ngunit itinuring ito ng Command na hindi maaaring isakatuparan, dahil hindi pa naia-address ang Vanguard Squad ni Director Chen. Sa gitna ng kaguluhan, malakas na nag-utos ang Supreme Commander na bawal ang alinlangan. Inatasan niyang agad na umatras ang lahat ng tropa sa lupa. Kasabay nito, pinataas at mabilis na pinakalas mula sa kasalukuyang posisyon ang mga airborne battleship, habang ipinahanda niya ang paglulunsad ng mga nuclear bomb. Habang ipinapadala ang utos, nakaramdam ng kakaiba ang mga mandirigma sa lupa. Biglang umuga ng matindi ang lupa, na para bang may nagwawalang higanteng pugita sa kailaliman. Batay sa karanasan, naunawaan ng mga veteranong mandirigma na may napakalaking nilalang na nagtatangkang umahan mula sa ilalim ng lupa. Sa loob ng air battle warship, mabilis na kumalat ang sindik nang makita ng mga tauhan sa mga monitor ang isang kumikilos na higanteng galami na biglang sumalakay at dumidiretso sa direksyon ng battleship. Naiulat sa kapitan na may tentacle na umaatake sa battle warship. Agad namang nagliyab sa putok ang mga electromagnetic cannon. Pinakawalan ng airborne battleship ang buong lakas ng pambobomba nito, at sa isang malakas at tuloy-tuloy na bug zone ng apoy at enerhiya, nahati sa dalawa ang higanteng galamay. May isang malakas na pagsabog ng malayang bumagsak sa lupa ang galamay na kasinlaki ng tore, nagdulot ng matinding pagyanig sa paligid. Sumabog ang lupa at mga bato na parabang katatapos lamang sumabog ng isang bomba. Ngunit kasunod noon ay sumunod ang tunay na hilakbot. Ang kalahating galame na tumama sa lupa ay bumaon na parang ugat, saka nagsimulang lumago ng nakakakilabot ang bilis. Sa pinutol na bahagi, namaga ang sunog na laman at nabalutan ito ng siksik na butil-butil na laman. Isa sa mga sundalo ang napagtantong ang galame ay nagre-regenerate at agad na iniulat ito sa Center Command. Pagputok ng mga butil-butil na laman, sumibol mula roon ang panibagong malambot na galamay. Ilang segundo lamang ang lumipas at tumigas na agad ang balat nito. Napatunayan ng mga tagapagsuri na ang laser cannon na gumastos ng napakalaking enerhiya ay hindi man lang nakagawa ng permanenteng pinsala sa nilalang. Dahil dito, nagpasya ang Supreme Commander na hindi na sila maaaring maghintay pa. Itinakda niyang kailangang ilunsad kaagad ang mga subterranean nuclear drill bomb. Ipinag-utos niya sa lahat ng unit na maghanda at inatasan ang paglulunsad ng 3 nuclear torpedo. Mula sa ilalim ng airborne battleship, bumulusok palabas ang 3 nuclear torpedo na may mga booster motor. Kasunod nito, sunod-sunod na umusbong mula sa lupa ang napakaraming mapurol na gintong galame na tila nilalaylay at pinitas ang lupa sa loob ng maraming milya, nagsimulang gumana ang mga drill head ng nuclear torpedo, habang pinabilis ng husto ng mga rocket motor ang kanilang paglipad. Sa loob lamang ng isang iglap, sumaksak ang mga ito ng diretso sa kailaliman ng lupa. Sabay sumabog ang nakakasilaw na liwanag at matinding init, na tila mga bulkan na pumutok, at nabuo ang isang dambuhalang madilim na pulang ulap na hugis kabuteng sombrero. Napakalakas ng shockwave na halos itapon sa kawalan ang airborne battleship na parang maliit na bangkang hinahampas ng unos. Sa gitna ng galit at dalamhati, hinayla pababa ng Supreme Commander ang kanyang sombrero upang takpan ang mga mata, dala ng sakit at bigat ng kanyang desisyon. Sa tindi ng 3 nuclear bomb na iyon, ang tanging inaasam niya ay nagkaroon ng sapat na oras ang mga mandirigma sa lupa para makalayo at makaligtas.
Sa sandaling iyon, may babaeng teknisyan na nanginginig sa takot habang nag-uulat na nananatiling aktibo ang life sign reaction ng Lord level na target. Napatitig ang lahat sa ibaba at nakita nilang patuloy pa ring nakatayo ang mga galamay. Sa gitna ng naglalagablab na impyerno sa lupa, nabiyak ang kalupaan sa napakalalaking siwang na parang magkakadugtong na bangin na umaabot hanggang sa libo-libong metro ang lalim, at sa likod ng alikabok ay muling lumitaw ang anino ng higanteng galamay. Sa hilakbot, napasigaw ang Supreme Commander sa labis na galit at pagkasuklam, at sa kanyang isip ay paulit-ulit na gumuguhit ang tanong kung paano nananatiling buhay ang target kahit 3 nuclear bomb na ang ibinagsak dito. Sa tindi ng kanyang galit, hinampos niya ng kamao ang mesa, at sa loob-loob niya ay nabuo ang pangamba na maaaring mabigo ang West City Reclamation Plan. Bumigat ang atmosfera sa loob ng battleship at binalot ito ng nakabibinging katahimikan. Tanging mahinang pag-ungol at pagdaing ng Supreme Commander ang maririnig, at walang sinumang naglakas loob na magsalita o kumilos nang wala sa utos. Sa mismong sandaling iyon, inagaw ng isang mas mataas na awtoridad ang kontrol sa Central System. Umalangaw-ngaw ang boses ng supercomputer na sinuwa sa buong battle warship, nag-aanunsyong na takeover na ang Central Authority. Napatigil ang Supreme Commander, nanlaki ang mga mata, at labis na nasindak sa biglaang pangyayaring iyon, habang sa kanyang isipan ay kumikislap ang pagkilalang ang boses na iyon ay kay Nuwa. Nagpatuloy ang boses ni Nuwa, ipinahahayag ang pasasalamat nito sa lahat ng mandirigma ng West City at humihiling na ipasa sa kanya ang kontrol ng buong battlefield. Napatitig ang Supreme Commander sa kawalan, halatang naguguluhan, at sa kanyang kaguluhan ay inusisa niya sa sarili at sa paligid kung sino ang kumukuha ng kapangyarihan mula sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, may teknisyan na biglang napasigaw ng puno ng alarma habang nag-uulat sa Supreme Commander na may paparating na intercontinental ballistic missile. Napanganga ang Supreme Commander, hindi agad makapaniwala sa narinig, at tila tinangka niyang hanapin ang loika sa isang sitwasyong lumalayo na sa normal na pag-unawa. Sa itaas nila, isang hypersonic ballistic missile ang pumunit sa kalangitan, nag-iiwan ng nakakasilaw na bakas ng liwanag na halos magpadilim sa paligid at maglantad ng baliktad na silhouette ng himpapawid, kaya naging mahirap makita ang mga detalye ng nangyayari. Habang pinagmamasdan iyon ng Supreme Commander, napansin niya ang isang bagay na labis na kakaiba, nakita niyang may life sign reaction mismo sa missile na iyon. Nauutol niyang inunawa sa sarili na ang armas na iyon ay hindi ordinaryong missile, dahil malinaw na nagpapakita ito ng presensya ng isang buhay na nilalang, isang katotohanang lumampas sa saklaw ng normal na imahinasyon. Unti-unti niyang namalayan na may isang tao na nakatayo mismo sa ibabaw nito. Isang ballistic missile na kulay military green ang bumibiyahe sa himpapawid ng kabiserang imperial, ang naglalagablab nitong buntot ay humahabi ng mahabang guhit sa langit. Sa bilis na halos kasing bilis ng kidlat, humahampas ang hangin sa maliit na figurang nakatindig sa ibabaw nito, ngunit nananatili itong hindi natitinag, tila nakayapak sa mismong gulugod ng rumaragasang kidlat. Sa sandaling iyon, lumantad si Yehi, at sa kanyang pakiramdam ay tumatayo siya bilang isang horse-riding cultivator, bagamat kakaiba lamang ang kabayong kanyang sinasakyan. Matapos siyang magmulat, mula sa kanyang kakon, nagbalik siya na mas mabagsik at mas matatag ang presensya, suot ang isang nano battlesuit na nagkakaloob sa kanya ng lakas at protection upang manatili sa ibabaw ng missile nang hindi nalalagas ang balat o nababakbak ng matinding hangin. Ilang minuto bago ang pangyayaring iyon, sa Wado University, isang hanay ng asul-berdeng liwanag ang biglang sumiklab at nagpatingkad sa ulap na bumabalot sa kalangitan ng kabiserang imperial. Nagsilabasan ang mga mamamayan, binubuksan ang kanilang mga pinto at sabay-sabay na tumangala, manghang pinagmamasdan ang mahiwagang tanawin sa kalangitan, hindi lubos maunawaan kung ano ang pinag-uugatan ng liwanag na iyon. Ang liwanag na iyon ang pinakamalupit at pinakasekretong sandatang ginawa ng imperyo para sa Great West City Reclamation Plan. Sa likod ng lahat ng iyon, si Yehi ang napiling isa, ang siyang sumisipsip sa dambuhalang kapangyarihan ng sandatang iyon upang maging sagisag ng pag-asa at huling puhunan ng imperyo. Lumapit noon ang Nuwa robot, may hawak na relo, at humakbang papunta sa halos hubad-hubad na si Yehi. Ayon sa nakaprogram nitong protocol, ipinabatid nito sa kanya ang pagkilala at pagbati sa matagumpay niyang breakthrough,
na parabang formal nitong kinukumpirma na natamo na ni Yehi ang panibagong antas ng lakas na inasahan mula sa kanya ng imperyo. Maingat na isinukbit ng Nuwa robot ang relo sa pulso ni Yehi at mahinahong ipinaliwanag dito na isa iyong espesyal na nano battle suit, ang Dragon Badge na partikular na inihanda para sa kanya. Pag-activate ng relo, rumaga sa palabas ang pulutong ng may itim at bughaw na nanoparticle at mabilis siyang binalot mula ulo hanggang paa, hanggang sa maging kumpletong armor ang mga ito na mahigpit na nakayakap sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, seryosong tumingin si Yehi kay Nuwa at nagtanong kung kailan umalis ang puwersang nakatakdang tumungo sa West City. Mabilis at malinaw na iniulat ni Nuwa na 5 oras na ang nakalilipas mula nang umusad ang hukbo. Pagkarinig nito, natarante si Yehi at agad niyang naunawa ang labis na siyang nahuhuli sa takbo ng digmaan. Agad siyang nagutos na ihanda ang mga supersonic plane bilang sasakyang gagamitin sana niya, ngunit mabilis din niyang binawi ang utos na iyon nang mapagtanto niyang hindi sapat ang bilis ng mga iyon para makahabol. Sa halip, pinagpasyahan niyang gumamit ng ballistic missile bilang diretsyong sasakyan patungo sa battlefield. Agad namang tumugon si Nuwa at mabilis na inisip ni Yehi ang kanyang misyon. Sa operasyon na ito, may 2 lamang na pangunahing layunin si Yehi. Una, kailangang makipagkita siya sa Mad Doctor upang mabawi ang Golden Gene. Pangalawa, kailangan niyang patayin ang Lord Level na halimaw at agawin ang Beast Core nito para sa huling yugto ng kanyang metamorphosis. Sa mga naunang eksperimento, umabot na sa mahigit 70% ang compatibility ng Imperial Genome Prototype kay Yehi, kaya halos wala ng epekto sa kanya ang karaniwang Beast Core. Kahit ang bihirang Lord Level Core ay ilang porsyento na lang ang nidadagdag na benepisyo. Sa tulong ng napakalalaking resources na ibinuhos ng imperyo, naiangat nila ang compatibility hanggang 79%, pinagpiga pa pati ang merkado at mga kakayahan ng Wado University, ngunit nanatiling matigas at hindi gumagalaw ang huling 1%. Ayon sa pagsusuri, tanging mas mataas na uri ng gene ang makakakumpleto sa kakulangang iyon. Makalipas ang maikling paghahanda, nakatayo na si Yehi sa launch platform, buo ang loob at handang-handa sa pag-alis. Inanunsyo ni Nuwa na malapit nang ilunsad ang missile at, ayon sa protocol, binati siya at ipinabatid na naway samahan siya ng swerte sa pakikidigma. Bumulwak palabas mula sa silo ang military green na missile, umangat ng may rumaragasang puwersa, at tuloy-tuloy na bumaon sa himpapawid. Ngayon, sakay na nito si Yehi. Nakapwesto sa ibabaw, habang diretsyo ang lipad ng missile patungo sa battlefield, eksaktong nakatutok sa lokasyon ng tentacle monster. Nakatayo sa ibabaw ng missile, pinanood ni Yehi ang malayong dulo ng digmaan at malamig niyang inilarawan sa isip na 3 nuclear bomb na ang ibinagsak sa halimaw ngunit nananatili pa rin itong buhay. Sa kanyang kalkulasyon, inilaan na niya sa sarili na sa nilalang na iyon niya kukunin ang huling 1% ng kakulangan ng kanyang Imperial Gene Prototype. Bahagya siyang napangiti, tila nang aasar kahit sa loob-loob lamang, at batay sa datos na hawak niya, muling sinariwa sa isip na ang tentacled creature na kanilang kinakaharap ay tinatawag na Earth Demon, isang pangalang sa pananaw niya ay hindi naman ganoon kadakila ang tunog. Sa isip niya, may bahagyang pang-uuyam pa siyang idinugtong, na tila tinatanong ang halimaw kung hindi nito itinuturing na nakakainsulto ang pangalang iyon. Habang papalapit ang ilong ng missile sa nagwawalang pugad ng mga galame, ilang saglit bago umabot sa punto ng pagsabog, magaan na tumalon si Yehi mula sa ibabaw nito. Sa sandaling iyon, sa pabirong paraan niyang pag-iisip, inilarawan niya ang Imperial Gene Prototype bilang may mainitinding ulo, na parabang nakikipagpalitan siya ng biro sa sarili at sa kapangyarihang nananahan sa kanyang katawan. Kasabay niyon, pinakawalan niya ang Godzilla's Secret Art, Core Light Sword Slash. Nagtipon siya ng nagngangalit na asul-berdeng liwanag sa magkabilang kamay. Mula sa kanyang mga kamao, umusli ang buto at nabalutan ito ng kumikislap na bughaw na kristal na istruktura, na parabang sumisibol na mga talim mula sa kanyang sariling kalansay. Itinuon niya roon ang lahat ng lakas, saka siya sumugod paitaas patungo sa target. Sa sandaling itinulak niya ang 2 kamay pasulong, nagdikit-dikit at naglaman ang asul-berdeng liwanag, na buo bilang isang napakalaking talim ng enerhiya. Sa isang malakas na tunog na kahawig ng kristal na humahati sa himpapawid, 2 dambuhalang sinag, mahigit 100 metro ang haba, ang bumulusok mula sa kanyang mga kamao.
Sa lakas ng putok at bilis ng kanyang paglusob, nagmistula siyang isang agila na binigyan pa ng mga kristal na pakpak, sumasakop sa kalangitan sa iisang ubod na lakas sa pag-atake. Sa napakalaking siwang na iniwan ng pagsabog ng nuclear bomb, nagsimulang kumalat palabas ang makakapal na ulap ng madilim na pulang usok. Ngunit sa kaibuturan nito, ang atake ni Yehey ay patuloy na kumikislap ang dalawang dambuhalang asul-berdeng sinag na umaabot mula daan-daang metro hanggang libu-libong metro ang haba, marahas na pinupunit ang kadiliman. Ang mga galamay na nakapulupot sa mga sinag na iyon ay napupunit na parang karaniwang papel. Hindi makasabay ang bilis ng kanilang pag-regenerate sa nagngangalit na mga hiwa ng liwanag. Ang isang kristal na pakpak ng liwanag na may habang 1,000 metro, sa bawat paghataw nito, ay nagiging sapat upang durugan at gawing alikabok ang lahat ng galamay na nakaharang sa harapan. Sa command center, umalangaw-ngaw ang mga hiyawan ng mga kawal at opisyal. Marami ang napasigaw sa galak, kumbinsidong posibleng nagpadala ang Wado University ng isang Grandmaster upang sumaklolo, at inisip nilang muling nagkaroon ng pag-asang mailigtas pa ang West City. Mabilis kumalat ang balita sa mga martial unit na patuloy na umaatres sa ilalim ng lupa, nagyakapan ng mga sundalo, halos maiyak sa labis na emosyon at ginhawa. Mahigpit na pinisil ng Supreme Commander ang kanyang kamao, at sa malalim at matatag na tinig, ipinahayag niya sa lahat na mananalo sila sa labang iyon. Sa sandaling iyon, isinakatuparan ni Yehey ang Godzilla Arcane Art, Super Core Radiance Battle Form. Ang baluting kahawig ng Godzilla na bumabalot sa kanyang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, nagbibitak-bitik at nalalaglag, inilalantad ang nakakasilaw na bughaw na liwanag sa loob. Sa isang pagsabog ng lakas, winalis niya ang lahat ng galami sa harapan niya, sumisid ng libu-libong metro pababa, at sa wakas ay narating niya ang tunay na anyo ng Earth Demon Lord. Nakaharap na ngayon sa kanya ang isang higanteng bilog na may madilim at kayumangging laman, mahigit 300 metro ang diametro, at puno ng di mabilang na galami na tumutubo mula sa ibabaw nito. Napangiwi si Yehey at bahagyang ngumisi, at sa kanyang isip ay kinilala niyang magaling magtago ang nilalang na ito sa kailaliman. Para bang naramdaman ng Earth Demon Lord ang nalalapit na kapahamakan. Nagsimulang sumikip at kumunat ang mesensing laman nito, kumikibot ang mga kalamnan upang patigasin ang depensa. Sa ganitong estado, kahit isang nuclear bomb ay mahihirapang magdulot ng seryosong pinsala. Gayunpaman, ni kaunti ay hindi natin nagsiyehi sa matatag na panangga ng halimaw. Sa sarili niyang pananaw, ang Earth Demon Lord ay isa na lamang naghihingalong biktima, isang sobrang laking tipak ng laman na naghihintay lamang ng huling dagok. Habang lumaraga sa si Yehey, kumalat ang matalim na ngiti sa kanyang labi, dala ang nakakatakot na lakas at determinasyon, at sa isip niya ay malinaw na binilang ang nalalabi nitong sandali, na para bang isang hinga na lamang ang pagitan sa buhay at ganap na pagkalipol ng kalaban. Binilisan pa niya ang kanyang paglusob hanggang sa mismong katawan niya ang pumunit sa hangin, na ganyong isang naglalagablab na bughaw na meteor na sumisibat diretso sa katawan ng Earth Demon Lord, na sa patuloy na pagkokonstruksyon ng laman nito ay nagsiksik at lumiit sa humigit kumulang 100 metro ang lawak. Sa susunod na sandali, ipinakawalan ni Yehey ang teknik na Core Burst, Heaven-Piercing Thrust. Kasabay ng pag-activate nito, rumagasa ang atomic na bughaw na liwanag, walang tigil na umuukit papalabas mula sa sentro ng kanyang pag-atake. Palawak ng palawak ang saklaw ng liwanag, tinatanglawan ang buong siwang sa lupa na hinukay ng naunang nuclear explosion. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng ibang kulay sa mundo, at tanging isang nakakasilaw at tila walang hanggang bughaw na liwanag ang nanatili. Ang tanawing iyon, na waring anyo ng isang banal na pagpapakita, ay tumatak ng malalim sa alaala ng bawat mandirigmang nakasaksi nito, hindi malilimot kahit pamagdaan ang maraming taon. Nang tuluyang gumuho ang Overlord class na halimaw, formal nang itinuring si Yehey bilang kabilang sa hanay ng mga high-tier combatant ng sangkatauhan sa Asher Planet, isang bagong haligi ng lakas na sumasagisag sa susunod na yugto ng pakikibaka ng lahi ng tao. Mula sa malayo, ang mga nakasaksi sa nakakatindig balahibong kapangyarihang iyon ay hindi napigil ang magbulungan, may halong takot sa kanilang tinig, habang itinuturo nila sa isa't isa na ang direksyong pinagmumula ng liwanag ay West City at nagtataka kung ano ang nangyari roon. Napapikit sila sa sobrang silaw ng liwanag, at ang bulong-bulungan tungkol sa paglitaw umano ng isang Lord Ruler ay nagdulot ng sindek sa lahat.
Gayunman, isang panatag na tinig ang umalingaw sa paligid, nagpapaalala sa lahat na huwag magpanik at mariing nagtataguyod ng paniniwalang magwawagi ang Great Daxia. Ang West City, na dati masigla at puno ng buhay bilang Central District, ngayon ay isa ng malawak na desyerto ng guho na umaabot sa mga kilometro ang lawak. Sa kabilang banda, sa gitna ng mga wasak na gusali, nakahandusay si Wu Huang. Kalahati ng katawan ay nakalitaw sa bunten ng bato, wala ng bakas ng buhay, samantalang ang natitirang kalahati ng kanyang katawan ay durog at nakasalampak sa lupa. Hindi kalayuan, si Chen Chanyu ay nakasandig sa kanyang sibat, pilit inaalalayan ang sarili niyang bugbog at halos bumuho ng katawan. Dumadaloy ang dugo mula sa kanya habang paus niyang isinisigaw ang pangalan ni Wu Huang, halos punit ang lalamunan sa desperadong pagtawag sa kasama. Sa harap ng bangkay ni Wu Huang, nakatayo ang Golden Horned Broodlord, tila minamaliit ang lahat ng nasa paligid. Sa malamig at puno ng paglibak na tinig, ipinahayag nito na ang tinatawag ng mga tao na Chi-Shield Powerhouse ay para lamang papel sa paningin nito at nakinaya nitong batasin iyon sa pamamagitan lamang ng isang atake. Kalahating oras bago ang sandaling iyon, sinunog na ni Chen Chanyu ang sarili niyang life force, at nakipag-ugnayan kina Dai Qiming at Old Mu upang sama-samang maitulak sa paghina ang Golden Horned Broodlord matapos itong dumaan sa ikalawang pagbabagong anyo. Ngunit sa mismong sandaling sasaksakin na sana ng kanyang lightning spear ang puso ng halimaw, bigla itong pumasok sa ikatlong anyo. Ang dating madilim na gintong balat ng Golden Horned Broodlord ay naging mas nakakatakot na malalim na pula. 4 na bagong braso ang umusbong sa dibdib at balakang nito. Sa dominanteng tindig, mapagmataas nitong ipinahayag na napilitan siyang ilabas ang kanyang third form dahil sa pakikipaglaban sa kanila. Nabulunan sa pagkadesperado si Chen Chanyu at sa isip niya ay malinaw na umalingaw ang pagkakilala na ang Lord Ruler na iyon ay mayroon pa palang ikatlong anyo. Alam niyang hindi na siya magtatagal dahil matatapos din sa huli ang blood-burning arcane art, batid niyang kahit magwagi pa siya sa laban, hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Sa puntong iyon, hindi na iyon mahalaga sa kanya. Bilang isang Grandmaster ng Great Daxia, nanumpa si Chen Chanyu sa sarili na dito na magwawakas ang halimaw na iyon at ipinangako niyang papatayin niya ito anuman ang mangyari sa kanya. Bahagyang tumungo ang Golden Horned Broodlord, malamig ang tono, habang binabanggit nito ang teknik na tinatawag na Martial Fatlock Forced Attack at kinikilala na kakaiba talaga ang mga will manifesting technique ng mga tao. Gayunpaman, mariin din itong inilahad ang paniniwalang gaano man kasensin at kahusay ang ganoong mga teknik, hindi pa rin ito matatawid ang agwat sa tunay na lakas. Isang matalim na pulang sinag ng pagbabanta ang kumislap sa mga mata ng Golden Horned Broodlord. Sa sumunod na sandali, inilabas ni Chen Chanyu ang martial art na kilala bilang Earthfiend Martial Art Heaven Lightning Spear, at mabilis na naghanda ang Golden Horned Broodlord upang salubungin ang nalalapit na sagupaan. Kasabay nito, ang katauhan ni Chen Chanyu ay tila naging isang matinding boltahe ng puting kidlat at buong lakas siyang umatake paabante. Bagamat mag-isa lamang siyang sumugod, taglay niya ang alon ng enerhiya na tila 10,000 mandirigma ang sabay-sabay na rumaragasang pumapasok sa digmaan. Nahuli ang mga atake ni Chen Chanyu sa mga bisig sa unahan ng Golden Horned Broodlord, kaya napilitang kilalanin ng Golden Horned Broodlord sa sarili kung sino ang kaharap at ipinaliwanag, bilang pagpapakilala, na ang tinatawag nitong Emperor King ay kakatapos lamang sa transformation experiment ng lumang sibilisasyon. Pagkasabi noon, mabilis nitong inipon ang lakas sa kamao, handang salubungin ang harapan ng dumarating na kidlat. Sa loob-loob nito, kinilala nitong si Golden Horned Broodlord na sa lahat ng tao, tanging si Chen Chanyu lamang ang kanya talagang iginagalang bilang karapat-dapat na kalaban at nagpasya na kapag namatay ang Grandmaster na ito, iaalay nito ang bangkay ni Chen Chanyu upang muling isilang sa mas malakas pang anyo. Nagsimulang magbitak at mabasag sa iba't ibang bahagi ang pilak na Silver Dragon Scale Spear. Tiniis ni Chen Chanyu ang di masukat na sakit, ibinubuhos ang lahat ng natitirang lakas niya sa isang malinaw na kamikaze strike. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, matatag niyang ipinangako na kahit mamatay siya, sisiguraduhin niyang masasaktan niya ng husto ang Golden Horned Broodlord upang hindi na ito makialam pa sa laban para mabawi ang West City. Doon din, nagbanggaan ang puwersa ng kidlat at kamao, at lumobo ang enerhiya na para siyang napakalaking semicircle na tumutupok sa lahat ng madaanan. Muling nag-alboruto ang kidlat, umikot at pumunit sa paligid,
tinilapon ang Golden Horn Broodlord ng sobrang lakas. Kahit ikinampay nito ang tila balang pakpak upang saluhin ang impact, hindi nito nakayanan ang matinding presyon. Sumabog ang isang marahas na enerhiya. Nag-alsa ang bughaw na kidlat, sobrang liwanag kaya pati ang mga nanunood lamang sa mga gilid ay napapapikit. Sa harap ng lahat, nakita nilang halos mapunit ang mga bisig ng Golden Horn Broodlord sa ilalim ng malakidlat na sibat, hanggang sa nagsimulang magbitak ang baluti nito. Sa gitna ng pagsabog ng enerhiya, napangisi ang Golden Horn Broodlord at sa malamig na pagninilay ay inisip nitong ang ganoong uri ng desperadong teknik ang pinaka-nakakainis sa mga tao. Batid nitong ang naunang atake pa lamang ni Chen Chanyo ay sapat na sana upang patayin ang Grandmaster, at pinuna nitong pinilit pa nitong manatiling buhay gamit ang blood-burning arcana. Samantala, biglang pumailang lang si Old Mo upang saluhin ang katawan ni Chen Chanyo. Umikot siya ng ilang beses sa ere upang bawasan ang impact, sa kamarahang lumapag kasama ang halos wala ng malay na Grandmaster. Mapagmataas na nagpatuloy sa sarili nitong paghusga ang Golden Horn Broodlord. Ipinasya nitong walang masama sa abalang idinulot ng laban, sa katunayan, na naisin pa nga sana nitong mapanatiling buo ang malakas na katawan ng tao sa harap nito, kaya bahagya nitong pinigilan ang sarili upang hindi masyadong sirain ang laman at buto. Ngunit nang itoon nito ang tingin kay Chen Chanyo, nagbago ang pasya nito at nagdesisyon na hindi karapat-dapat ang Grandmaster na iyon sa ganoong pribilehiyo. Sa loob-loob nito, iginuhit na nitong dudurugin si Chen Chanyo hanggang maging abo. Kasabay halos ng malamig na pasyang iyon, ang dapat sana'y patay ng si Wu Huang ay biglang tumindig ng buo sa tabi ng isang sungay na Broodlord. Bahagya itong ngumiti, na parabang naaaliw pa sa kaguluhan. Sa kanyang asal at kilos, ipinahiwatig niya na napakalakas ng laban sa loob ng syudad dahil ramdam niya raw ang pagyanig nito hanggang sa malayo, na parabang nakikinig lamang siya sa isang maingay ngunit nakaaaliw na palabas. Nanlaki ang mga mata ni Old Mo, nakaturo kay Wu Huang, halos mapasigaw sa hilakbot habang sa kanyang isipan ay umaalingaw-ngaw ang pagkabigla na ang kasamahang kanina lamang ay wala ng buhay ay muling nakatindig sa harap niya. Sa loob niya, paulit-ulit niyang inuusol na napatay na si Wu Huang kanina, kaya hindi niya maipaliwanag sa sarili ang nakikita. Itinaas ni Wu Huang ang isang kamay at bahagyang tinakpan ang mukha, tumatawa ng malakas na parang baliw. Sa bawat hakbang niya na papalapit sa hindi na gumagalaw na kabayong sikilan, lalo pang lumino ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa mga nakamasid, malinaw na hindi na si Wu Huang ang nagmamay-ari sa katawan na iyon. Habang patuloy ang halakhak, unti-unti nang naging demonyo ang anyo ng kanyang mukha, puno ng kabaliwan at kalikwan. Sa kaibuturan ng sarili niyang kamalayan, o marahil ng bagong nilalang na samikop sa katawan, naglaro ang tanong kung patay na ba talaga si Wu Huang. Maging siya mismo, ayon sa ipinahihiwatig ng kanyang halakhak at kilos, ay tila hindi na rin sigurado kung siya pa ang dating mandirigma o isa ng ganap na ibang pagkatao. Biglang nagbago ang laman ni Wu Huang. Ang kanyang kalamnan at laman ay nagkurba at nagbaluktot sa paraang hindi na akma sa normal na human anatomy. Saka bigla iyong napunit mula gulugod, mula bumbunan hanggang buntot buto, na parabang may ibang nilalang na pumupuslit palabas mula sa kanyang loob. Mula roon, umusbong ang di mabilang na matatalas na sapin ng kaliskis, habang ang buong katawan niya ay nanginginig at kumukurba sa paraang lubos ng hindi makatao. Ang dating anyo ng isang dakilang mandirigma ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang nakapangangilabot na entidad na sumira sa lahat ng natitirang bakas ng pagiging tao sa katawang iyon. Sa pagkakita nila sa kasamahan nilang naging ganito kakasuklam-suklam ang anyo at kilos, napatigil sina Old Mo at ang iba pa. Nananlaki ang mga mata nilang natulala, namutla, at parabang biglang naubusan ng dugo sa mukha. Pagkaraan, nangyari pa ang mas nakakatakot. Biglang bamuka ng malaki ang tiyan ng binago ng katauhan ni Wu Huang, na parabang nabuo roon ng isang dambuhalang bibig. Mula rito, kumawala ang isang mahabang dila na umikot sa bangkay ng kabayong sikilan, binalot ito, at nilulo ng buo na parang karaniwang pagkain lamang. Dahan-daang umikot ang ulo ng nilalang. Sa ilalim ng balat nito, namaga ang laman at unti-unting lumitaw ang napakaraming mukha ng tao na nagsisiksikan at gumagalaw, na nagbigay dito ng higit pang karumal-dumal na anyo. Dinilaan pa nito ang sariling labi na animoy sabik na sabik sa bagong nalasang pagkain. Sa loob nito, ipinahayag nitong napakasarap ng kinain,
at hindi ito nagtatakang ganoon ang lasa dahil kabayo iyon ng isang Grandmaster. Naisip din nitong kung ang mismong Grandmaster ang makakain nito ay mas lalo pang magiging masarap ang lasa. Sa malamig na pagnanasa, pinagmasdan nito sina Olmo at ang iba pa, at inisip na tila malinamnam din ang mga ito at mainam sanang tikman. Sa kasunod na saglit, isang madilim at pulang kamao ang biglang sumibat na parang kidlat. Ang One-Horned Broodlord ang umatake, sa isang hampas, na tilapon palayo ang ulo ng halimaw. Sa isip at tindig nito, malinaw ang malamig na paghatol, itinuturing nitong karumaldumal na nilalang ang nasa harap niya, at naramdaman niya ang demonic aura na nagmula pa sa Darkway Star. Sa pagsusuri nito, tila ipinapalagay nitong bunga ito ng eksperimento ng mga tao na nakikialam na maging sa mga demonyo, at mula roon ay nabuo sa isipan nito ang paniniwalang kung ganoon na ang takbo ng mga pangyayari, mas makabubuti pang sila na lamang, ang lahi ng Broodlord, ang mamuno sa planetang iyon. Matapos niya patalsikan ang ulo, malamig na tinitigan ng Golden Horned Broodlord ang walang ulong bangkay. Kasunod noon, nakarinig ang lahat ng sunod-sunod na kaluskos at pagbitak. Mula sa leeg na naputol, sumirit palabas ang di mabilang na itim at pulang galami na nagkakawing-kawing at nag-uunahan paakyat. Sa loob lamang ng ilang sandali, nabuo muli ang isang bagong ulo. Sa paligid ng mga mata ng bagong anyo nito, may nakapulupot na itim at pulang singsing na puno ng tinik, at sa ibabang bahagi ay unti-unting lumitaw ang isang nakakatindig balahibong ngiting hanggang panga, na para bang pinunit ang mukha nito para lang makangiti ng ganoon kalawak. Sa isip at kilos ng nilalang, ipinakilala nito ang sarili bilang isang alien creature na tinatawag na -1, kalmado ngunit nakakasulasok ang presensya, at malinaw na ipinahayag ang layunin nitong napunta siya roon upang kainin ang lahat ng tao. Nakaharap dito, nakatayo pa ring nakapulupot ang mga braso ng Golden Horned Broodlord, at ni bahagyang takot ay walang makikita sa anyo nito. Isang malamig na buntong hininga lamang na puno ng paglibak at pagmamaliit ang ipinamalas ng Golden Horned Broodlord, at sa loob-loob niya ay mariin itong hinatulan ng nilalang bilang lubhang aroganti at puno ng kayabangan. Hindi pa tapos ang laban sa West City. Makapal na alikabok at usok ang patuloy na bumabalot sa mga gusali. Madilim at marumi ang langit, na para bang ibinaon sa kaguluhan ng digmaan ang buong lugar. Doon din, isang mabigat na suntok ang pinakawala ng Golden Horned Insect Lord kay -1. Hindi man lang gumalaw si -1 at hinayaan niyang tumama ng diretsyo sa mukha niya ang kamao nito. Napasigaw sa sakit ang halimaw at napasuray mula sa isang tama pa lang. Biglang nanlaki ang mga mata nito sa matinding takot nang makita niya ang isang bagay na para sa kanya ay mas nakakatakot pa kaysa sa sarili niya. Nanigas ang buo nitong katawan. Pabuka-sara ang bibig nito, tila may nais sabihin, ngunit walang anumang tunog na lumabas. Kasabay ng matinis na paglagitik, sumabog ang ulo ni -1. Nagkadurog-durog ang kanyang bungo, at nagtilamsikan sa lahat ng direksyon ang mga pira-piraso ng utak niya. Halos kasunod nun, may maliliit na pula at itim na sinulid na unti-unting humahabi sa mga nagkapira-pirasong laman, hinihila ang mga iyon pabalik sa isa't isa na parang kumikipot na lambat na wala nang kayang kumawala. Sa ilang saglit lang, muling nabuo ang kanyang ulo at mukha, at ang gumagapang na laman ay mahigpit na bumabalot sa kamao ng Golden Horned Insect Lord. Nataranta ang halimaw nang maramdaman nitong may napakalaking mali. Doon lang nito naunawaan na ang laman ni -1 ay gumagapang papasok sa sariling katawan nito. Ang matigas na baluti sa katawan nakakabuo lang matapos ang ikatlong pagbalat anyo nito ay nagsimulang mabulok at matuno sa bawat bahaging nadadampyan ng kakaibang laman. Sa ubod ng takot at sa pitik ng likas na instinct, marahas nitong pinutol ang sarili niyang kamay. Mabilis na pumagaspas ang mga pakpak sa likod nito, tinutulungan itong kumawala at makalayo. Ibinilang ng Insect Lord si -1 bilang isang lubhang iregular na nilalang at sinubukang unawain ang sitwasyon. Inisip nito kung hanggang saan talaga umaabot ang katawan ni -1, at napagpasyahan na ang bahaging nasa harapan niya ay pain lamang pala para sa isa pang mas mapanganib na tunay na anyo na nakatago kung saan. Sumagot si -1 na may nakakakilabot na tuwa, sa baluktot niyang ngiti, para bang inihahalin tulad niya ang sarili sa isang isdang tulad ng anglerfish na gumagamit ng pain para mahuli ang biktima nito. Sa isang napakalakas na dagandong, bumuka ang lupa sa ilalim ng Insect Lord. Isang dambuhalang bibig,
kasanlapad ng isang napakalaking gusali, ang sumulpot mula sa ilalim at nagbuga ng nakakabinging alulong. Habang nakalapag na sa lupa ang Golden Horned Insect Lord, doon din ay naunawaan niyang nalinlang siya. Napagtanto niyang wala na siyang magagawa kundi panuuri na lamang habang ang mundo sa paligid niya ay tila unti-unting nilalamon ng walang katapusang gabi. Sa isang iglap, biglang sumara ang napakalaking bibig na napapalibutan ng matutulis na ngipin at nilunok ng buo ang Golden Horned Insect Lord. Sumabog palabas ang lupa at mga bato. Umuga ang buong paligid sa tindi ng kagat na iyon. Umikot ng baluktot sa himpapawid ang dambuhalang bibig habang nilalamon ang Golden Horned Insect Lord, saka unti-unting nagbago ang anyo at naging isang kakaibang tiyan na pumulupot sa katawan ni -1. Tanging langit na lang ang makakapagpaliwanag kung paano niya nagawang ikulong sa loob ng sarili niya ang isang gayong kalaking nilalang. Bilang isang halimaw na nasa antas ng Insect Lord, hindi niya iyon kayang tunawin agad. Patuloy pang sumisipa-sipa ang nilalang sa loob ng baluktot na katawan ni -1, pinupuno siya ng halong matinding pagkailang at mabangis na pananibik. Dahil isa itong nilalang na uring Lord, hindi ito maaaring ma-absorb ng minsanan. Patuloy itong nagpupumiglas sa loob ni -1, mariing tumatangging sumuko. Ang sandaling iyon ang naging pinakamainam na pagkakataon para sa sinumang nakamasid o sinumang nakaligtas sa paligid na tangkain ang pagtakas. Pigil hiningang nagkubli si Oldmo at pilit na hindi lumikha ng kahit anong ingay. Napakahina ng kanyang tinig na parabang ang hangin mismo ang may dala ng mga salita niya, habang minamadali niya ang iba na samantalahin ang pagkakataon, tumakas at kumilos ng mabilis. Ipinasalo ni Oldmo kay Dai Kaiming ang walang malay na si Chen Chanwo, na nawalan na ng malay dahil sa matinding pagod. Pagkatapos noon, muli niyang pinilit si Dai Kai sa mababa at balisang tinig, mariing inuutusan itong dalhin palayo si Director Chen at tumakbo. Ngunit hindi agad kumilos si Dai Kai. Nag-atubili siya, nakatitig kay Oldmo na puno ng pag-aalala ang mga mata. Sa maikling sandaling iyon, ang munting pag-asang makakatakas sila ay tila bahagyang nagliwanag, bago muling malunod sa pagdududa at takot na bumigat sa dibdib nila. Patuloy pa ring pinagmamasdan ni -1 ang grupo ni Oldmo habang tumatakbo ang mga ito. Mabagal na gumuhit ang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha habang marahan siyang naglakad palapit sa kanila, tila ninanamnam ang amoy ng kanilang takot at tahimik na hinuhusgahan na magiging masarap na munting merienda ang mga iyon kapag natapos na niya ang kasalukuyan niyang biktima. Ngunit, bigla na lang nanigas ang kanyang mukha. Para bang nakalimutan ng kanyang katawan kung paano gumalaw. Isang basag at nanginginig na tunog ang pilit na kumikawala mula sa kanyang lalamunan. Sa malayong silangang bahagi ng West City, isang napakalaking bughaw na liwanag ang sumiklab paitaas sa kalangitan. Isang dambuhalang alon ng enerhiya ang kumawala at kumalat, mailap at ligaw, parang nais nitong iparamdam sa buong mundo na dumating na ito. Sunod-sunod ang pagyanig ng hangin, at nabiyak ang mga ulap habang isang bughaw at berdeng guhit ang bumungad sa himpapawid, tila baga isang bulalakaw na bumabagsak. Habang buhat-buhat ni Dai Kaiming at Oldmo ang kanilang mga kasamahan at pinipilit na tumatakbo para iligtas ang sarili, naramdaman nila ang isang kakaibang presensya sa kanilang likuran. Hindi naiwasang mapabulala si Oldmo, sinasabi niyang napakalakas ng enerhiyang iyon at nagtataka kung isa na namang overlord ang pinagmumulan nito. Biglang tumigas ang mukha ni Dai Kai nang maunawaan niya ang direksyon ng enerhiya, at nanginginig na itinuro niyang papunta iyon sa kanila. Palakas ng palakas ang ugong ng paparating na tama. Kahit taglay niya ang matalas na paningin ng isang half-grandmaster, ang tanging nakikita lamang ni Dai Kaiming ay isang bughaw na aninong bumabagsak mula sa kalangitan, hanggang sa sumalpok ang bughaw na anyong iyon ng diretsyong-diretso kay -1. Sa mismong sagupaan nila, isang napakalakas na bagso ng hangin ang kumawala mula sa bughaw na figura. Umiiyak ang hangin sa sobrang bilis ng paglipas nito, at kitang-kita kung paano kumikislap ang katawan ni -1 sa ilalim ng napakatinding puwersa ng enerhiya, na tila sinasagasaan siya at binabalot ng matinding hindi maipaliwanag na pagkailang. Kasunod noon, isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa paligid. Sobrang tindi ng tama na parabang mismong mundo ay bunibiyak, na parabang ang espasyo mismo ay sandaling umuga sa sobrang lakas. Sa sandaling iyon, iniunat ni Oldmo ang kanyang mga braso sa harap niya at sumigaw sa gitna ng nagngangalit na ingay na kailangang protektahan ng lahat si Director Chen.
Halos hindi na makapanatili sa pagtayo si Dai Kaiming sa ilalim ng napakalaking presyon. Wala siyang ideya kung anong uri na namang bagong halimaw ang dumarating, at pakiramdam niya'y pinipiga ang puso niya sa loob ng isang higanteng kamao. Para siyang isang munting tupa na nakaharap sa nagwawalang Tyrannosaurus, dinudurog ng takot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang tanging nagawa niya na lang ay magtanong sa sarili kung isa na namang overlord ang presensyang iyon, o kung dumating ba ito para tugisin ang nakakatakot na halimaw na iyon. Sa harap ni Daikai, ang gusaling pinaglabanan ni Chen Chanwo at ng Golden Horned Insect Lord ay ganap ng naglaho. Alikabok na lamang na umiikot sa hangin ang naiwan sa dating kinatatayuan nito. Malalakas na pagyanig ang umalangaw sa buong syudad habang sunod-sunod na gumuho ang mga gusali at naging buntan ng durog na bato. Makapal na usok ang gamulong sa kabuuan ng West City, nilalamon ang mga kalye at ang mga guho ng walang pinipili. Pilit na sumugod si Yehi papunta kay -1, binubutas ang 3 kilometro ng hanay ng mga opisina sa dinaraanan niya. Mahigpit pa rin ang tono ng galit sa kanyang dibdib habang kinakaharap niya si -1 sa isip niya. Inaalala kung paano nila inakala noon na nilamon ni M ang Lord na iyon at kakampi nila ito. Ngayon na may nakikita niyang si M mismo ang humahabol kina Director Chen at sa mga tao nito, isang bagay na hindi niya kayang panoorin nang wala siyang ginagawa. Hindi pa nakakabawi sa pagkagulat si -1 at wala pang oras para makareact ng sumalpok na sa kanya si Yehi, nawari ay isang missile na diretso ang tama. Habang itinutulak niya paatras si -1, nagpakawala si Yehi ng mga sunod-sunod na sipa, bawat isang tamay may lakas na maihahalin tulad sa pagsabog ng isang nuclear bomb, walang tigil na dumudurog sa katawan ni -1. Sa pamamagitan ng maliwanag niyang bughaw na mga mata, pinanood ni Yehi kung paanong nagkakadurog-durog ang anyo ni -1 at nagkakapira-piraso. Ang itim at pulang malapot na likidong umaagos mula sa loob nito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkasuklam, at sa loob-loob niya ay minumura niya ang kasuklam-suklam na uri ng substansyang iyon. Sumiklab ang matinding galit sa kanya. Bahagya siyang yumuko, saka nagpaangat ng katawan upang pakawalan ang huling atake, ang teknik na tinawag niyang Divine Behemoth Heart-Crushing Fist. Nagliyab ang enerhiya sa paligid niya, binalot ang kanyang pagnanais pumatay, at kumalat na parang nakakasilaw, ubod na napakalakas na liwanag. Inilusong ni Yehi ang kanyang kanang kamao na parang dambuhalang kidlat na pinaputok mula sa isang rocket launcher, at isinaksak ang nakakatakot na suntok na iyon diretso sa mukha ni -1. Taglay ng isang iyon ang purong pagwasak, sinusunog ang buong katawan ni -1 mula ulo hanggang paa. Sa isang iglap, nawasak ang ulo ni M sa tindi ng tama, saka tinupok ng nagngangalit na enerhiya. Matapos ang pagsabog sa himpapawid, ilang mahihinang ungol na lamang ang nagawa ni -1, dahil halos ganap nang nabura ang bahagi ng dibdib at sikmura niya, at inihagis ang katawan niya palayo ng natitirang shockwave. Ngunit hindi pa doon natapos ang pag-atake. Nang makuha na ang malaking bentahe, walang awa nang sumugod si Yehi, na para bang kamatayan mismo ang dumadating para maningil ng buhay. Hindi niya binigyan ng kahit kaunting pagkakataon si -1 para makabawi. Sa loob-loob niya, sigurado siyang hindi ganoon kadaling mamatay si -1, kaya nagpasya siyang itulak ang pag-atake hanggang sa pinakahuli. Mula sa wasak at sugatang lupa, buong bigat na tumapak si Yehi at tumalon paitaas sa kalangitan. Sinunggaban niya ang wasak na katawan ni -1, na ngayoy parang lumang basahang wala ng bigat at sigla. Pagkatapos, lalo pang nag-ipon ng kapangyarihan si Yehi, pinaikot ang daloy ng enerhiya sa sarili at bumulusok paitaas, paakyat sa pinakamataas na sapin ng mga ulap. Mula sa malayo, mistula siyang isang rocket na humahagibis paakyat sa kalangitan, palakas at pabilis ng palakas. Umabot siya sa taas na ni siya mismo'y hindi na matiyak kung gaano nakataas ang narating niya. Sa ganoong taas, bumuga siya ng isang napakalakas na sigaw na yumanig sa mga ulap at pinakawalan ang teknik na tinawag niyang Earth Toss. Kasunod noon, 3 kakaibang singsing ng hangin ang biglang kumawala sa paligid nila sa himpapawid. Umiikot nang wala sa kontrol si -1, parang sirang eroplanong nawalan ng balanse, at tuloy-tuloy na bumulusok pabagsak pabalik sa lupa. Nang tumama ang katawan niya sa lupa, sumabog ang impact na parang nagliliyab na bomba. Kumalat ang mga shockwave sa lahat ng direksyon. Ang lupa sa loob ng ilang daang metro sa paligid ay gumuho at nabiyak,
nagkaroon ng mahahaba at nagsasanga-sangang bitik. Si -1 ay bumagsak ng una ang ulo, at unti-unting nagkadurog-durog ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang maging magulo at malagkit na lusek ng laman. Nang sa wakas ay nagsimulang hamupa ang alikabok, dahan daw ang bumaba si Yehi pabalik sa wasak na lupain. Isang kumikislap na notifikasyon ang lumitaw sa harap niya, na worry ay isang system message, at ipinahayag na kinilala na siya ng Infinite Monster Template bilang host, na ang kasalukuyang mode niya ay tumutugma sa Mad Godzilla, na umabot na sa ganap na pagmamatch ang anyo, at na-unlock na ang Flame General Form, kasabay ng babala na gamitin ito ng may matinding pag-iingat. Nakatayo ng buong tika si Yehi sa nagkabasag-basag na lupa. Kumikinang sa liwanag ang bago niyang nano-armor, na lalo pang nagbigay sa kanya ng nakakamangha at nakakatindig balahibong presensya. Ang mga taong nakapaligid ay napatingin na lang sa kanya, pinaghalong pagkalito at matinding pagkamangha ang mababasa sa kanilang mga mukha. Pagkaraan, unti-unting umalangaw-ngaw sa paligid ang isang kaluskos, parang nagkakaskasang tunog. Ang mga talsik ng itim at pulang likido ay dahan-daw ang nagsanib, at sa loob lamang ng ilang saglit ay pumilipot ang mga ito at humubog sa magaspang na anyo ng isang tao. Ang mga kalat-kalat na piraso sa lupa ay gumapang paakyat, naging mahahabang hibla na nag-abot, nagsipulot ng mas marami pang likido, at hinayla ang lahat patungo sa iisang katawan, na parabang sumusunod sa isang kakaiba at di nakikitang batas na walang sinumang ganap na makakaunawa. Kahit matapos ang lahat ng nakapaminsalang tama, hindi pa rin patay si -1. Gaya ng isang makulit at kapit-tukong politiko na lintang ayaw bumitaw, patuloy siyang nabubuhay, nagre-regenerate habang sabay na sinisipsip ang mga natitirang bakas ng Golden Horned Insect Lord. Mabagal na muling nabuo ang kanyang katawan. Itinaas niya ang ulo at ngumiti ng malamig at baluktot, tahimik na inaamin sa sarili na napakalakas ng naging atake ni Yehi na halos nawala siya sa sarili, at kinikilala niyang simula nang marating niya ang mundong ito, hindi pa siya kailanman nadurog sa ganoong paraan. Natigilan si Yehi, hindi niya inakalang ganoon kat hindi ang kakayahan nitong mag-regenerate. Bahagya siyang umatras at nakatitig lang sa harap, hindi makapaniwala sa nakikita. Si -1, baluktot at karumaldumal na parang nilalang na isinilang sa isang madilim na ritual, ay gumapang palabas mula sa lawa ng dugo. Bagamat hilo pa sa matinding taman ni Yehi, tumawa siya sa loob-loob niya sa isang baluktot na pasasalamat, iniisip na nakatulong pa ang suntok na iyon upang mas mapabilis niyang madigest ang kanyang biktima. Batid niyang taglay na niya ngayon ang mga djinn ng halimaw na nasa Antas Lord, at sa nakapangangilabot na kasamaan, nagpasya siyang hayaang manatiling gising si Yehi at ipapakita dito kung paano siya kakainin, dahan-dahan, lalasapin bawat piraso. Ang paos at magaspang na tinig niya ay nagdala ng ganoong balak, at sinumang makarinig nito ay hindi maiwasang mahatak sa likas at malalim na takot. Habang bumababa pa lang si Yehi, bumagsak si -1 sa lupa na tila piraso ng langit na nahulog, at lumikha ng isang napakalaking hukay sa kinatatamaan nito. Ang tanawing iyon ang nagpaalala sa city administrator ng labanan sa Swan Lake, noong nakipagbuno rin sila sa isang halimaw na parang gorilla na ayaw mamatay kahit ilang ulit ng pinapatay. Hindi nagtagal, muling tumindig si -1 sa isang panibagong anyo, na waribang wala man lang natamong pinsala. Lumapag si Yehi at malamig na sinabi sa kanya na huwag na itong puro sigaw lang ng sigaw sa iisang lugar. Isang matinis na kalabog ang bumasag sa hangin. Sa susunod na iglap, nasa harap na mismo ni -1 si Yehi at bumulusok ang isang brutal na front kick, mabilis at naglalagablab sa galit. Sa lakas ng sipa, umikot si -1 na parang trompo, umiikot ang katawan niya ng 12-dosenang beses habang nasa ere pa. Habang pinagmamasdan iyon, hindi napigilan ni Yehi na amining sa loob-loob niya, ang sipa niyang iyon ay halos katawa-tawa sa lakas na napatilapon pa ang peste sa napakalayo. Bago pa man bumagsak si -1 sa lupa, umikot ang katawan ni Yehi at muling umindayog ang kanyang binti, pinakawalan ng isang malakas na sidekick na nagpasalpok kay -1 sa isang napakalayong skyscraper, ilang daang metro ang pagitan. Sa sobrang tindi ng tama, isang matinding liwanag ang kumislap sa mismong lugar na inabot niya. Mula sa nabitak na bahagi ng gusali, walang bilang na itim at pulang mga tendril ang sumambulat, nagpasabog ng mga tipak ng bakal at konkreto sa lahat ng direksyon. Mula roon, marahas na lumakad palabas ng durog na pader si -1,
humahalaklak at lalo pang inaasar si Yehi na sipain pa siya ng isa pa. Sa pagkakataong iyon, hindi na tuluyang pinasabog ng sipa ni Yehi ang katawan ni -1. Ang mga buto na lamang nito ang nagkadurog-durog at naging pira-piraso. Unti-unti nang nagbabago ang katawan ni -1, nag-aangkop, at nagiging mas matibay sa bawat atakeng natatanggap niya. Sumagot siya ng maliit ngunit puno ng kumpiyansang ngiti at mariing sinabi na hindi siya kayang patayin ni Yehi, at balang araw, siya mismo ang magiging pinakamasamang bangungot nito. Pagkasabi niyon, lumambot bigla ang katawan niya, naging malapot at madulas, saka biglang sumabog, nagkapira-piraso sa ere ang mabahong itim at pulang mga tipak ng laman. Tuluyan nang natunaw si -1, naging dambuhalang alon ng itim at pulang likido na bumulwak sa buong gusali at tila lalamunan nito si Yehi ng buo. Hindi umurong si Yehi. Sumiklab at umikot ang atomic energy sa kanyang palad, mabilis na lumobo at naging higanting nagliliwanag na bolang enerhiya na halos tila gumagawa ng kamihamiha. Habang pinagmamasdan niyang lalo pang nababaliw at nawawala sa kontrol ang kalaban, napatawa pa si Yehi sa sarili niya. Inamin niyang iyon ang unang pagkakataon na may nasalubong siyang mas baliw pa kaysa sa kanya, at hinusgahan niyang mas lalo pang lalaki si -1, mas magiging madali itong tapusin. Pagkaraan, pinakawalan niya ang isang tagong teknik na tinatawag niyang Godzilla Secret Art, Imperial Burst Strike 3rd Level. Umuga ng matindi ang bolang enerhiya sa likuran ni Yehi, saka biglang bumulusok ng diretso papunta kay -1. Isang napakalaking bughaw na bola ng liwanag ang sumabog sa himpapawid, mataas pa sa ibabaw ng West City. Nanlaki ang mga mata ni Dai Kaiming sa kumikislap na bughaw na pagsabog. Ang lakas at bilis ni Yehi ay lampas sa anumang kaya niyang maunawaan. Naisip niyang hindi na niya maikakategorya sa ordinaryong antas ang ganoong nilalang, at nagduda kung kahit ang pinakamahuhusay na eksperto sa Chrysalis stage ay kayang marating ang ganoong tuktok. Ang halimaw na minsang may hawak sa buhay ni Dai Kaiming at Old Mo sa kanyang palad ay ngayoy mukhang marupok na parang iisang talulot na hinahagis ng unos. Napapanganga si Old Mo habang pinagmamasdan ng kakaibang bughaw na alon ng enerhiya. Inamin niyang, sa tindi ng pagkabigla, hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong klaseng kapangyarihan, at taos puso siyang nagpasalamat na nasa panig nila si Yehi. Sa pagkakaroon ng isang tulad niya bilang tagapagtanggol ng West City, dama niyang halos wala na talagang dapat katakutan ang syudad. Nilamon ng bughaw na atomic energy ang gusali, ginawang wala ang lahat ng nasasakupan nito. Ang mga halimaw at mandirigmang nilamon ni -1 ay nabura sa isang iglap, parang mga gamo-gamong sumubsob sa apoy ng isang nuclear blast. Ngunit, hindi tumakas mula sa pagsabog ang itim at pulang alon na bumubuo kay -1. Sa halip, sinalubong pa nito ng harapan ng bug zone ng enerhiya. Sa gitna ng kaguluhang iyon, umatungal si -1 na puno ng baliw na paniniwala, iginigiit na walang saysay ang ginagawa ni Yehi. Aniya, gaano man kalakas si Yehi, hinding-hindi niya ito mapapatay, dahil kaya nitong hati-hatiin ang sarili at mag-regenerate ng walang katapusan. Pinaghihiwa-hiwalay ng sumasabog na kakaibang enerhiya ang katawan niya na parang maliit na nuclear explosion, ngunit kasabay niyon, lalo nitong pinasigla ang paghahati at paglago ng kanyang mga selula, mas mabilis pa kaysa sa bilis ng pagkawasak, tumatawa siya na parang ganap ng nasisiraan ng ulo. Napangiwi si Yehi, puno ng pagkasuklam ang mga mata. Nakakadiri sa kanya ang lahat ng nakikita niya. Ngunit dahil todo bukas ang kapangyarihan ng kanyang Imperial Matrix, ramdam niya ang bawat agos ng dugo at enerhiyang dumadaloy sa sarili niyang katawan. Hindi man niya ito nakikita sa antas ng bawat selula na parang sa ilalim ng mikroskopyo, malinaw niyang nararamdaman na patuloy na nagbabago si -1, at mabilis na umaangkop sa atomic energy niya. Huminga ng malalim si Yehi at hinanda ang sarili, kumikibot ang mga kalamnan habang pilit niyang sinasalubong ang nakakapigang pressure na nagmumula kay -1. Mula sa umuugong na itim at pulang daluyong, unti-unting sumulpot ang mukha ni -1, napapalibutan ng hindi mabilang na mata na puno ng kasakiman, lahat nakatitig ng uhaw na uhaw kay Yehi. Bumulwak ang kanyang halakhak at ipinahayag niyang iyon ang tunay niyang kapangyarihan, ang walang hanggang ebolusyon. Ipinagmamalaki niyang gaano man kalakas si Yehi, sa huli, magiging pagkain lang ito, at ang ganap na tagumpay ay mapupunta sa kanya.
Ipinagpatuloy niya, ipinangangalanda na nararamdaman niya ang nakakakilabot na lakas ng mga gene sa loob ng katawan ni Yehi, at kumpara sa potensyal na taglay nito, ang Lord Rank gene na kakalunok lang niya ay parang walang kwentang basura. Sa baluktot at pabago-bagong anyo nito, napapailing na lang si Yehi at napaklik ng dila sa matinding pandidiri. Sapat na ang isang tingin para mangilabot ang balat niya. Lalong pinakulo ng reaksyong iyon ang naglalagablab na inggit sa loob ni -1. Lalong tumulim at naging mapait ang kanyang halakhak habang pasigaw niyang tinatanong kung bakit, matapos niyang lumunin ang napakaraming nilalang at paulit-ulit na baguhin ang sarili sa paghahabol sa perpektong lahi ng dugo, hindi pa rin niya matumbasan si Yehi. Mabilis na dumobli ang bilis ng paghahati ng kanyang mga itim at pulang selula. Nagsisiksikan ang mga ito upang bumuo ng isang napakalaking tila alo na gawa sa dugo habang isinisigaw niyang kailangang malamon niya si Yehi. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang itim at pulang katawan tungo sa isang dambuhalang alon, parang buhay na tsunami na rumaragasa sa kahabaan ng kalsada. Gumugulong at bumabagsak iyon na para bang gumuho ang langit at nagtabingi ang lupa, diretso ang bagsak patungo kay Yehi. Sa tuktok ng alon, bamuka ang isang malaking bibig na parang dambuhalang dagwang kuweba. Sa loob nito, ang laman ay paikot-ikot at kumikiskas na parang halimaw na gilingan ng karne. Isang kalapit na gusali ang tinamaan ng itim at pulang alon. Natibag ito at nahulog diretsyong papasok sa nakasusulasok na bunganga, kung saan ay dinurog ito at ginawang alikabok sa loob lamang ng isang kisap mata. Lahat iyon ay nasaksihan nina Daikaiming at Olmo at ng kanilang grupo na hirap ng kumilos para makatakas. Nakatitig si Daikai sa halimaw na parang katapusan ng mundo ang dating, at malalim ang pag-aalala na bumabalot sa kanya habang lumaragasa ang samot-saring isipin sa kanyang utak. Tahimik niyang inamin sa sarili na napakalakas ng mandirigmang humaharap dito, ngunit dama rin niya nakakilakilabot ang halimaw sa sariling antas nito. Tinanong niya ang sarili kung kaya ba talagang talunin ng misteryosong powerhouse na iyon ang ganoong klaseng nilalang. Sa tindi ng regenerative ability at pag-aangkop nito, hinusgahan niyang marahil kahit isang malaking nuclear bomb ay hindi sasapat para tuluyang burahin iyon. Habang pinapanood ni Daikai mula sa malayo ang lahat sa ilalim ng matinding takot, hinarap naman ni Yehi ang rumaragasang itim at pulang tsunami ng walang bakas ng pagpanik. Itinaas niya ang boses at sa isip niya'y malamig na binasura ang pagyayabang kanina ni -1, tinatakda na sa huli, isa lang talaga itong matako at sakam na patay gutom. Bamuka ang dragon armor niya sa isang braso, iniiwan itong nakalitaw. Pinisil niya ang kanyang kamao, at nagpop ang mga buko ng daliri habang nagtitipon ang lakas doon. Bughaw na kidlat ang gumapang sa ibabaw ng kanyang katawan, parang buhay na urat ng kuryente, at napayugan nito ang hangin sa paligid niya. Nag-ipon ang nakamamatay na enerhiya sa kanang braso ni Yehi hanggang sa sobrang siksik nito na mistula ng nag-anyong nagliliwanag na pulang guwantes na mahigpit na nakabalot sa kanyang kamao. Kinonsentre niya ang lahat ng lakas niya at nagpasya na isang suntok lang ang kailangan para hatiin ang dagat. Isang dambuhalang pulang kamaong gawa sa enerhiya ang bumulusok palabas, kasinlaki halos ng itim at pulang alon na humahampas papalapit. Sa bigat at tindi nito, para bang dinidikdik nito ang buong mundo sa ilalim. Habang bumabagsak iyon, napilipit at nagkanda bukot-bukot ang hangin sa paligid. Sa isang matinis na punit ng tunog, nabiyak sa gitna at nagsabog ang itim at pulang tsunami. Hinati sa dalawa ang dagat na dugo sa isang suntok ni Yehi at ang bughaw na enerhiya sa loob ng kamao niya ay diretsyong bumaon sa madilim na pulang ubod nito. Ang nag-aapoy at kumikibot-kibot na masa ng itim at pulang laman ay pinunit ng bughaw na liwanag. Isa-isang nabura ang mga selula ni -1, at ang anyo niya'y nagkakabaluktot at lumuluwa sa sakit, na pupunit sa bawat sigaw. Malalaking tipak ng itim at pulang alon ang nagsiliparan, tinatangay ng mga ligaw na agos ng enerhiya na paikot-ikot na parang nais punitin mismo ang kalawakan. Umuga ang anyo ni -1 habang pilit niyang inuunawa kung ano ang nangyayari, hindi matanggap ng kanyang isip ang tanawin sa harap niya. Unti-unting umurong ang malagkit na itim at pulang lamad, gumagapang at nagkakabuhol-buhol sa mas maliliit na piraso bago nagsama-sama, nag-ipon patungo sa isang masiksik na bugzo imbes na muling kumalat. Nakapaninindig balahibo ang katahimikan sa hangin. Nakatutok ang mga mata ng lahat kay -1 habang muli na namang nagbabago ang anyo niya.
Sa huli, ang madilim na pulang masa ay muling humubog sa karaniwan niyang hitsura. Ibinaling niya ang baluktot na mukha kay Yehi, kumbinsido sa sarili na sa wakas ay nakaangkop na siya sa kapangyarihan nito at nasanay na sa matinding lakas na humaharap sa kanya. Ngunit nagkakamali si -1, doon palang nagsisimula ang lahat. Umugong ang sigaw niya na parang ganap ng nabaliw, hindi matanggap na patuloy pang tumataas ang kapangyarihan ni Yehi imbes na hamina. Sa isang iglap, lumitaw si Yehi sa likuran niya, dala ang presensyang parang sumpa ng demonyo, at sa mga salita at intensyon nito'y malinaw na ipinahiwatig na mananatiling nakatataas ang lakas niya kaysa kay -1, anuman ang mangyari. Sa tindi ng bigat na bumabaon sa kanya, napawisan ng malamig si -1. Umuga ang kanyang tinig habang nagbitaw siya ng mura laban kay Yehi, puno ng galit at walang magawang puot. Kasunod yun, pinaandar niya ang isang Jin ability na ninakaw niya mula sa ibang halimaw. Sa loob ng 100 metro, nagsimulang kumulo ang hangin na para bang tubig sa kumukulong kawa. Ang kumukulong baluktot na hangin na iyon ang hudyat ng paggising ng kapangyarihang tinatawag na atmospheric fury. Nagputukan ang mararahas na shockwave palabas, winuwalis at itinatapon sa ere ang lupa at alikabok, na para bang may higanting dinakikitang kamay na kinakayod ang mismong ibabaw ng mundo. Paulit-ulit na umuga ang lupa sa ilalim ng napakalakas na puwersa. Makalipas ang ilang saglit, ang mismong hangin ay sumabog sa magkakakadenang putok, parang taniman ng mga hindi nakikitang bomba na sabay-sabay pumuputok, napakabilis na maging ang simpleng paghinga ay halos imposible na. Isang dambuhalang pagsabog ang kumawala, at ang mga shockwave ay umabot hanggang 300 metro ang layo. Umindayog ang lupa na para bang hinahagis sa loob ng isang napakalaking lindol, at sapat ang puwersang iyon upang pagpira-piresuhin ang isang higanting halimaw sa loob lamang ng isang kisap mata. Ngunit sa pinakasentro ng gawang disaster na iyon, isang gintong bulang enerhiya ang bumalot kay Yehi. Hindi man lang siya nadapuan ng kahit isang butil ng alikabok. Nanatiling ganap na kalmado si Yehi, walang bahid ng kaba kahit niluluray na ang paligid nila. Nagpakitang tao pa siya, kunwari ay may hinipan na alikabok mula sa kanyang balikat, isang tamad at nangungutyang kilos, at ibinuyang niyang ang asal ng isang taong sigurado sa sarili na hawak niya ang buong sitwasyon. Pagharap niya kay -1, pawang paghamak ang laman ng kanyang mga mata, na para bang hindi man lang karapat-dapat ikumpara ang nilalang sa alikabok sa ilalim ng kanyang mga paa. Bahagyang kumislap ang malamig niyang ngiti, habang tahimik niyang kinu-question kung ano ba ang nagpaakala kay -1 na ang lakas na naipakita niya hanggang ngayon ay iyon na ang hangganan ng kakayahan niya. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.